Magandang araw sa ating mga tagapanood at ngayon ay pinalad tayo. Natakit na natin si D.E. Sonia. Ito po yung long delayed interview na hindi kami magkaroon ng magka-match ng schedule dahil siyempre si D.E. ay dalawang distrito ang hawak. The 2nd and 5th district. So, ngayon, pagpasok ng buwan ng Marso, buwan ng kababaihan, i-focus natin ang ating programa sa isang natatanging babae sa larangang ito ng paglilingkod sa publiko. Si D.E. Sonia Pagkikawat. Magandang umaga. Good morning po. Magandang umaga po sa inyo, sa inyong tatlo. And welcome to the Batangas 2nd and 5th District Engineering Office. Yan. Okay. At tulad ng ating mga binabanggit-banggit, ang pagawaing bayan, hindi ito katulad ng sa pagkain o inumin o tubig, kundi ito ay isang kumbaga ay palagi ang pangangailangan na doon nakatutok ang serbisyo ng publiko. Kaya laging ang sinasabi nga, nasasalamin ang isang bayan, nasasalamin ang isang bansa, isang lugar, sa estado ng mga pagawaing bayan na naririyan. At yan ay sumasalamin sa katatagan, kaunlaran, at pamamalakad ng ating, sabi nga ng mga umuugit ng ating pamahalaan. Dito po sa atin sa 2nd and 5th District, pagsamahin na natin kasi talagang magkatagni naman yun eh. Bukod sa magkadikit na distrito ay nagsimula naman sa dati sadyang iisang distrito. Nagkataon lang na nagkahiwalay yung legislative district pero ang pangangasiwa ng mga pagawaing bayan ay parehong nakaatang sa inyo. So, yes. Dito po sa mga nakalipas na panahon, ano yung mga natapos na natin? Nasasabi natin talagang pinakikinabangan natin immediately yung katatapos ng mga malalaking programa. Actually, as per our program, yung natapos namin halos siguro kami ay nasa 85% na. So, yung iba patuloy pa rin naman naming pinapagawa ka nga lang naantala dahil sa mga problema sa right of way. Minsan, tapos ay naantala din dahil di na umuulan, meron ng dumaan ng mga bagyo. So, yun yung mga nadidelay. So far naman, kami ay halos matatapos na sa 2024. Yun yung aming accomplishment. And ngayon namang 2025, so nagbibidding kami. Nagbibidding kami para dun sa mga may na-release na SARO, yung sub-advice ng allotment. So yun, nag-i-start na kami. And yung iba, wala pa namang SARO, so hindi pa namin nabibid yun. Dito po sa pinangitin nyo na mga nasa 80% ng complete na mga projects, ano po itong mga pwede natin banggitin na ilang malalaking programa o proyekto na ipinatutupad ng ating district? Actually, mga flood controls, bridges, tsaka mga roads. So yung mga roads, mga barangay roads, halos kumpleto kami doon. Flood control, yun naman ay, siyempre, sasako pa yung iba ng tatawid pa sa 2025. So, hindi pa naman siya expired. So, patuloy pa rin yung ibang proyekto namin na until 2025. So, flood control, roads, bridges, may mga napagawa na kami na so far ay nadadaanan na at pinakikinabangan na ng maraming tao. And to be specific, ma'am, kung doon nagkakamali, ito bang bypass dito sa ating flyover dito sa Rotonda? Yes po, yan po ay binuksan namin noong January 2, 2025. At so far, ang laki po ng naging improvement dahil hindi na po nagkakaroon ng maraming traffic. So talaga po as I see, ay talaga pong maalwa na yung rotonda namin, yung papunta sa diversion and pa Batangas City. Malaki po ang naging epekto sa mga mamamayan at sa mga commuters. Yung traffic sadyang andyan eh. Sabi nga ang pagkakaroon ng traffic ay salamin din ng pag-unlad at pag-usad ng isang lungsod o ng isang lugar. Pero depende rin nga sa management.
Pero dito sa nangyari nga sa atin sa Rotonda, simula na mabuksan ang flyover, nandun pa rin, may nagkakaroon pa rin ng konti-konting traffic sa pag-busy hour, pero malaking epekto yung nabawas na yung galing, ito po ay in particular sa mga hindi lagi dumadaan doon. Ang mas nagbigyan ng solusyon dito, yung malaking volume ng sasakyan na lumalabas sa starton. Yeah. Na sa halip na makipagpangagawan doon sa ilalim, dito sa mga galing sa National Highway, galing sa San Jose area, ay hindi na dadaan doon sa baba. Kung ikaw ay papunta ng bayan, kakaliwa. Oo. And then At kung ikaw naman ipapunta ng pier, ay di ikaw doon sa ibabaw, ang baba mo'y makalampas na ng rotonda. Yes. So, malaking epekto doon sa ano. So, engineer, nasabi na natin na pinakikinabangan na sa nadadaanan na. Meron pa ho ba tayong ginagawa pang pagsasaayos para mas mapaunlad pa yung paglilingkod o itong tulong na nagagawa nitong ating flyover? Actually po yung Meralco Post, yun po ay once na-remove, talaga pong patuloy yung ano, kasi wala na silang iiwasan. And kami naman po ay every week may coordination meeting sa Meralco. And yan naman po ay ginagawa na nila ng paraan dahil nun lang hong isang araw ay nag-meeting sa Balagtas na kung saan yung mga poste ay napagkasunduan na kung saan itatransfer. Ang tinutukoy niyo po itong nasa sa gilid ng pababa doon sa may... Pababa. Actually, yung pababa, yung galing papuntang pier. Actually, yun, may right of way na yon. So, may paglilipatan. Ang problema lang doon, yung mga naka-attach na telecommunication. So, siyempre, ini-inform mo na, hindi naman pwedeng basta mo na lang. Kasi, sabi nga ni Pangulan ng Balagtas, ay mawawalan ng internet ang mga koneksyon ng mga estudyante na kailangan. So, yung mga communication. So, may paglilipatan. Yun naman puntang Batangas City, doon sa ilalim, napagkasunduan na kung saan ilalagay yung poste. Identified na at pumayag na yung owner kung saan ilagay. Yun ang mahalaga doon. So, yung pagpayag ng mga private. So far, malapit nang ma-solve. So, meeting kami, sumulat uli ako sa mga telecommunication, nag-meeting uli kami. So, magagawa na. Yun na lang attachment. At hindi naman biro, kasi hindi maliliit na poste. Lalo na ito sa parte ng Balagtas, yung, although nagkakasya naman ng sasakyan, ang pagdaan medyo malalaki. Kumbaga yung mga high tension yung tsaka prone sa accident. Prone sa accident. So, medyo hindi kara-kara mo maiilipat yung ilang mga poste. Yes. Actually, ilan naman yun Ilan na. Parang 2-3 lang. Actually, may paglilipatan. Ayun nga lang, dahil hindi naman siya basta poste. Siyempre. Nakakabit. So, kanina gusto ko sana kita kung may time frame tayo para masolusyonan yung sinasabi natin ito. Pero, nasabi naman ninyo na malapit na. Malapit na. May pangako na ang Meralco. Yun. At saka mahalaga doon, identified kahit sa area kung saan mo ililipat. Alam na ang mga parties involved, magkakausap na at kita na kung ano ang tsaka yung mga attachment, yung telecommunication, ano na rin. Kumbaga, nakausap na properly. So, itong ating flyover, katulad din ng ating bypass road ng Batangas City, San Pascual na nag-connecta. Kasi ito hindi malinaw dun sa iba nating mga kababayan na kung tama ang aking recall ay hindi ito buong District Engineering Office ang gumawa. Kasi yung kaputol, galing Banaba, papuntang Bawan, ay region ang humawak niyan. Yung simula sa boundary ng San Pascual, San Pascual, Batangas City, hanggang Balagtas, yun ang kinadiin. Batangas City. Kumbaga, kaya akala nung iba, although isang kalian, isang nagawa, magkaiba po yun. At tayo nagkaroon ng malaking problema dati sa right of way, kaya tayo nagtagal sa parte ng Balagtas. Sa atin pong mga nakikinig, sa ating mga nanonood, yun po yung mga bagay na
siguro dapat nating nalilinawan o nalalaman natin na hindi naman ganun kadali. Ang isang dahilan kung bakit tumatagal o bakit nagkakaroon ng delay, gustuhin man na matapos ka agad, una, sa acquisition ng right of way dyan, siyempre, may mga tao na hindi naman agad pumapayag, meron pang ang gustuin, nagpapataas ng value at sa takalaunan pala ipapayag. Yeah. Salamat at natatapos. Pero, doon po sa budget, kasi yung budget naman, hindi rin nata nalilinawan ng ating mga ibang nanonood o ibang mga kababayan na kapag ang isang project, lalo na ang malalaking project, ito po ay hindi isang biglang bultuhan ng ibibigay na budget. Yeah. Lalo na kung ito ay nakaprogram ng ilang taon. Tama po ba? Yan. Multi-year program. Multi-year program. So, kung ito yung multi-year program, multi-year mo gagawin, ang allotment o appropriation ng budget ay partial, phase by phase din. Kumbaga, hindi naman ang phase 1 to phase 4 ay ibibigay sa unang taon. Okay. So, katulad din po iyan ng ating iba pang mga proyekto ng pamahalaan na minsan ay inaasahan nating ando na, lalo na sa mga agri, minsan mga ganyan din, pero maiiba pa. So, may iba pang mga priorities at lalo na kung dating ang mga kalamidad, nagkaka-apekto din. Yes. So, dito po naman sa ating mga ginagawa ngayon, lalo na flood control projects at ating river abutment sa ating Kalumpang River, nakikita po namin na mahaba na yung so may ilang pang bahagi po iyon na sa tingin natin ay madudugtungan pa yung papuntang dulo ng actually yearly may release kami dyan. So, phase by phase din. So, nasa phase 8 na kami. Wow. Oo. So, yung project namin ngayon ay, di ba, nandun na sa Lyceum. So, patapos na kami doon. And then, yung naputol naman doon sa may IS na papuntang Piherera. So, doon naman kami nakapokus ngayon. And then, next year, doon naman kami sa may Pakumintang, doon sa may Gulod na papuntang Bridge of Promise. So yon yearly meron ako dyan. So matatapos din yan. Basta yan ay until may pundo-pundo, so yan ay nakaprogram na doon. Yearly may 200 million, 100. At ang malaking pakinabang dito ay yung hindi na siya bumabaha. Hindi na bumabaha. At yung kapag may malakas na bagyo, ang iniisip natin, baka biglang gumuho ang parte ng Piherera. Hindi na. Ang ating mga kababayan dito ay maus-us doon sa Kalumpang River. Pero dahil nga sabi niyo revetment wall. Ayan. Revetment wall ay napalaki ng protection sa mga properties and lives ng mga tao. Kasi ito pagka walang ganun, inaluag daw ang lupa. Okay. Parang naluwang yung dagat. So, kami nag-sheet piles kami dyan. Na hanggang sa malalim. Yung ating bypass road, itong dito sa may Pinamukan? Diba? Dito sa may Tingga. Yes, doon sa may Tingga. May mga tanong ang publiko na itong ang purpose, ang tinitingnan ay parang didiretso siya sa Pinamukan. Hindi, itong kabila. Doon sa Tingga, pumunta doon sa Star Toll na mismo. Yes po. Opo. Doon sa tabi ng tulay. Kumbaga parang hindi na siya pumasok dito sa Balagtas. May target ho tayo dyan kung kailan kaya natin. Actually, wala pa naman regional office yan. So wala akong kumbaga sa mga bagong programa ng region, pero meron din akong kaunting nalalaman na nakikipag-usap pa sa Star Toll. Yes. Nakikipag-coordinate ang mga taga-region para doon sa toll gate. Toll gate ngayon na kung saan lalabas at papasok. So, yun ang aking idea. Na minsan may project, akala natin DPWH isa, hindi. Maganda yung paglilinaw na kumbaga ito ay ang may hawak ng proyektong ito ay ang region. Lahat ng Star Toll at Pinamukan ay regional office ang implementing office. Mula ho doon hanggang sa may Pinamukan. Hanggang doon na. So, kanila yan.
At saka siguro nga, hindi nabanggit ni DE na yung pakikipag-usap sa Startol. Sa Startol. Baka lang yung pag-ikot yung paglabas galing doon sa Oo. ay may kaugnayan din sa ginagawa ng Startol kasi parang hindi pa naman ready ang Startol. Maglalagay ng boot doon. At saka po yung kasi yung 'di ba northbound, southbound ng yung northbound ng Startol ay ngayon naman ginagawa. Yung northbound. Kung nauna natapos yung bypass road na galing Pinamukan, magkakaroon na din ng problema doon. Tama. So ngayon naman ginagawa na ng Startol itong northbound lane para siguro pag natapos ito baka connected na. So yun yung ating binabanggit na may mga bagay, may mga proyekto na sa tingin natin parang nakatiwangwang. Pero hindi natin naiintindihan na may mga factors na kinakailangang isaalang-alang. Solve mo na problema. Yung mga binanggit natin na mga proyekto, barangay roads, itong sa ating flood control, may epekto ho ba ang ating halalan? Kasi mayroon tayong mga election ban sa mga ilang proyekto. Pero naiisip lang ho namin na mayroong mga proyekto na hindi dapat matigil katulad na sa flood control. Once na nabid namin, na namin ang exemption, bid out hanggang 27, kailangan yon awarded. Pero dun sa wala pang sub-allotment, hindi mo pwedeng i-award dahil election ban na yon. So yun yung pero actually, meron naman kaming may award before 27. So, ibig sabihin, kung awarded na siya, tuloy nang gawa. Tuloy nang gawa. Except to those projects na hindi na i-award. So, hindi mo naman pwedeng gawin na walang award. So, dahil sa kakulangan pa ng SARO. Yun ang sumasagot sa laging komento ng mga hindi nakakaalam na kaya lang ginagawa yan mag-e-election. So, mayroong mga proyekto na talagang dapat nang ituloy at yan matagal na dapat din nilang maintindihan na ang bawat proyekto ay hindi naman sa isang iglap lang inisip. Ito ay iplinano. Plinano. Kaya tayo nagkakaroon ng budget consultation kung gaano kahalaga ang project na ito. So ilang taon itong nakaprograma na hindi naman ura-urada ginagawa. Actually, hindi naman sasabihin ko dito sa experience namin, hindi naman nakaka-apekto ang eleksyon sa aming mga pagawain. Kasi ang aming tinitingnan ay yung proyekto na may pundo at tuluyang maipapagawa namin na hindi naman tinitingnan dahil eleksyon naman, bakit? Samantalang yan naman ay proyekto ng gobyerno. So, once na-bid and na-award, tuloy-tuloy na kami. Wala namang ng eleksyon. So, basta kami lang, malinaw na, pag na-award at may pundo, tuloy ang gawa. Pag hindi mo na-award, kaya nga hindi namin na-award, walang pundo. So, hindi ka pwedeng magpagawa. Lagi magkabuntot. Kahit pa siya ay election ban, hindi ka pwede. Kasi paano may pagagawa ng walang pundo? Di ba? Di, baka ang oras namin kami medyo napapala. Pero siguro, bilang panghuli, may mga challenges. Ano mga challenges na nadadaanan ng isang district engineer? Ang mga challenges dito ay yung implementable at non-implementable. What you call the implementable, yung talagang mai-implement yung proyekto. Ang non-implementable, yung may mga problema sa right of way, no site, walang deed of donation. Doon lang yung ko sa inyo. Yung implementable at non-implementable. So, yung implementable, magagawa yan, sure. Yung non-implementable, ilan naman yon, siguro 2-3 lang. Ayun. So, ang amin pong pagbati at bukod naman sa ating natapos na flyover, ay ang ating namang mga kalye, generally, within the 2nd and 5th Legislative District, ay maayos, passable, wala tayong tulay na bagsak. Wala. So, lahat meron. Baka po kayo may mensahe pa na gustong iba. Sa mga kababayan, sa mga nakikinig sa programang ito,
Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa pakikinig at sana po naman ay na-clear sa inyo yung mga agam-agam sa Batangas 2nd and 5th. Kami po, Batangas 2nd and 5th DEO, ay talaga pong kami enhance sa lahat ng mga proyekto at mga nangyayari, anuman po yung mga yan po ay aming tinutugunan. Lahat po ng problema na napupunta sa amin, yan po ay lagi kong tinutugunan. Marami pong salamat at magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Maraming salamat po, DE. So, pansamantala, yan muna yung part ng kay DE. Kami po ay magpapatuloy pa sa ilang pambahagi ng programa pagkalipas ng ilang pala. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Nickel Asia Corporation. Finance Asia Gold Winner for Basic Materials Company Category, celebrating 15 years of responsible mining. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Shell Filipinas Corporation, kasabay sa pagsulong ng bawat Pilipino. So ngayong umaga, nagkaroon tayo ng kaunting paglilinaw sa mga bagay-bagay. May kaugnayan sa mga pagawaing bayan. Paano ba ito ginagawa? Ano yung mga factors na nakaka-apekto kung bakit ang isang proyekto ay inakala natin na matatapos sa ganitong panahon, o bakit minsan ay yung inabot na ng tag-ulan, o bakit minamadali, parang ganun. So dahil nga hindi lang naman budget ang isasaalang-alang sa isang proyekto, kundi yung mga proseso katulad ng pagkuha ng right of way. At siyempre, kung ito ay malaki ang proyekto, mahahabang proyekto, sabi nga ni kanina, ay siyempre, depende sa programa. Kung ito'y nakaprograma ng multi-year ito gagawin. Dahil ang budget naman ay nire-release ng ating national government na pinapasa sa pamamagitan ng GAA ay hindi rin lang pinsanan. Laging nakaprograma din. So sa maikling panayam natin kay DE, nawa ay nagkaroon ng kalinawan sa ating mga taga-subaybay ang ilan sa mga issue at ilan sa mga katanungan sa mga paggawaing bayan dito sa episode na ito. Yes. At so sa pamamagitan po niyan, ito ang paisang taon ng Muntanad Kapihan sa PNN. Ako po ang inyong nakasama, John Alvin Narayos. At ako po, si Jun Magnaye. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa inyo. Pagsubaybay sa ating programa. Magandang araw sa inyo.